Double yolk ito. Nakita niyo naman, oh. Tabi natin dyan. Oh. Ang laki mga kabukals, oh. Grabe. Oh, yun yung sinasabi ko. So, nakapaglalabas po ng ganyang kalalaking itlog. Nakita niyo yung diferensya, oh. Sa large. Diba? Yung pag tinimbang mo, mamaw. Nagda 93 pa nga. Ayan. Yan, 92. 92 mga kabukals, mamaw. So ito sa jumbo yan. Jumbo yan. Sa jumbo puta niyan. Mamaw na naman to, mamaw. 80 grams mga kabukals, mamaw. Ito yung kanina, oh. Ito yung 92. Hindi nagkakalayo mga kabukals, oh. Mga mamaw na itlog. Pasok sa jumbo. Mga kabukals, may pera po sa itlog. May pera po sa itlog. Una-una pagkain yan, madaling ibenta. Ialok mo sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. I-post mo sa Facebook, yung mga friendship mo dyan. Ayan. Sa panahon ngayon mga kabukals, napakadaling magnegosyo. Hello mga kabukals. Magandang tanghali. Ayan, so time check, 1:00 ng tanghali. At katatapos lang nating magpainom ng ating mga layer chickens. Kaya mag-harvest tayo ng konting itlog. Ito yung kanina umaga. Yan, ito yung kanina umaga mga kabukals. Tapos ngayon, ito yung mga initlog pa nila. Meron pa yan kamamayang hapon. Kasi nag-average nga tayo ng isa at kalahating tray araw-araw. Pero syempre hindi po palaging ganun. Minsan, isang tray at 13 pieces. Minsan, isang tray 16 pieces, ganun. So, nag-average tayo isa't kalahati pag in-average natin. Kasi hindi na bumababa ng isang tray at 10 piraso. Hindi tayo bumababa doon. Ayan. And ang dami nating itlog pa ron na titimbangin. And then bukas, magdi-deliver ako. Uwi tayong San Jose. Ako lang pala. Uwi ako bukas. At si partner babalik galing ng Caloocan. Nagpa-second opinion siya sa MCU sa kanila. Kasi malapit siya sa MCU. Alam niyo ba MCU mga kabukals? So may mga monumento Caloocan. Pa-second opinion siya. For dialysis pa rin ang nire-recommend ng doktor. Pero yun nga, maghanap kami ng ano. Sabi ko magwawalan ng pag-asa. Magre-resort kami sa alternative medicine. Nagpa-krya uli siya for the 3rd time. Krya test sa BUN. Lalo pa tumataas. Nasa 700 na yung result niya. Pero sabi ko nga huwag mawala ng pag-asa. Ayan mga kabukals, 2, 4, 6. Isang tray at 6 na piraso. Meron pa yan. So, lagyan lang muna natin dito. Ano na, oh, clear na, oh. Nawala yung mga sako-sako. So, ito yung ano. Ito yung ilalagay nating kusot. Maganda pala yung ano mga kabukals. So, pwede tayo mag-culture nung nakita nyo ba yung uok. Uok pala yan, uok. Yung uod na malalaki, ano pala, nabubuhay dito kahit may ipot. Ano yun eh, matagal na nakastock yun na maipot. Nagkaroon ng uok, tataba. Pwede pala yung culture yun. Masarap din yun eh. Piniprito daw pala yun kasama ulo. Akala ko tinatanggal yung ulo. So ito yung mga manipis siya mga kabukals kasi naano natin yan eh, napalahan na natin yan. So manipis na lang yan. Hindi mo na natin tatanggalin yan. Lalagyan muna natin ito. Tatakloban muna natin ito. So mga 2 taklob tayo bago tayo nag-scrape out. 2, 3 taklob. So yan yung gagawin natin ngayon. Kaya mga kabukals, magtatabon tayo. Dali na naman to.
Mas prefer ko yung ano eh, yung ganitong kusot kaysa di sa ipa. Hindi, kailangan ano, kailangan pahaba para kumalat. Yan. Ano naman yan mga kabokers, oh. Pinunood ko na nga pala yung ano, yung mga pato. Nandun na sa scratch pen muna sa labas sa may damuhan. Para makakain sila ng mga damo-damo. Try ko munang ano, i-pull out yung mga pato. Kasi nagpuputik mga kabokals eh. Puputik. Although walang langaw, kasi nga kinakain nila yung langaw. Kaya lang, ang putik naman, sobrang putik. Ang puputik dito sa loob. So ito plano ko, isprayan ko ng ano, isprayan ko ng malatayon para hindi mabuhay yung mga larva ng ano, ng mga langaw. Total wala namang pato sa loob. Malatayon. Safe naman sa manok 'yon. Merong ano eh, merong mga yung para sa langaw talaga, kaya lang mahal naman. Saka ano, may mga technicalities kasi yun. Hindi basta-basta ina-apply, baka magkamali ako. So sa malatayon na lang. Pinaka-safe. Malatayon kasi kahit masinghot nila yan, okay lang. Ang purpose lang naman ng malatayon para ano, hindi mabuhay yung mga larva, yung mga itlog ng ano, langaw. Yan naman purpose no, kaya lalagyan natin ng malatayon. Pero tignan no, di ba mga kabokals? Pagka bago sa club. Kung may pato yan, kahit bago sa club yan, mga ilang oras lang, putik na naman kasi pinagtatapakan nila, tapos kinakawkaw nila. Kaya ano, baliwala din yung pinasasapi natin. Yan. Yan na. Sa club na. Kabila tayo. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Kung sa nagtatanong, ang isang sako po nitong puso ay 30 pesos. Kung sa mga tistisan ng combo number. Tistisan. Yung mga tistisan, yung mga nag-utol-utol. Ang purpose nito mga kabokals para matakpan yung pupo nila, mawala yung amoy, at saka hindi pamahayan ng langaw. Kasi ang langaw nangingitlog yan sa ganyan sa basa. Pag nagbasa na yan, mapapansin nyo, pag napabayaan yung basa, nagkakaroon ng parang mga uod, yung mga gumagalaw. Ayan. Doon na nagsisimula yung langaw. Kaya lalong mabaho pag inuud na. Yun talaga, maano na, masakit na sa ilong. Ammonia build up, nandun na. Kailangan malakas yung hagis para kumalat. Hanggang sa likod. Yun.
isang sako, halos sakto sa isang lagayan sa lahat sa kanila. Yung dalawang set natin ng battery cage. Ayan na mga kabokals. So yun na yung ating bedding. Ito yung mga layers. So ito talaga mga kabokals ay ano, magpupurso tayo sa layer business. And ito nga, hantayin nyo mga kabokals, may mga improvement po tayong gagawin dito sa ating paitlugan. Ipapakita ko po yan mga kabukals. May mga ideas po ako naiisip na pwede natin gawin dito sa ating layer coop. Ayan. So ano pa yan in the future, abangan nyo lang po mga kabukals. Hindi pa ngayon kasi syempre ano, bubuelo pa tayo. Ayan. Importante yan mga kabukals, yung pagtataklob ng kanilang pupo, lalo na sa ganitong setup natin na mababa. Kailangan yan permis talaga na ano, natatakpan yung kanilang pupo kasi masyado silang malapit sa kanilang pupo. Yung ammonia build up, mabilis nilang masinghot, nakaka-apekto po yun sa kanilang kalusugan. Yan. So ito naman kasi mga kabokals, kaya ganyan yan sa mga bago sa channel ko. This was intended for free range sana free range po sana ating sistema. Kaya lang, nakita ko po yung mas magandang production sa battery cage. Kaya po lumipat tayo sa battery cage. Hindi na natin itinuloy yung free range. Kaya ganito po ang setup niyan. Pero yun nga, sabi ko nga, may mga improvement po tayong gagawin dyan. And yun po nakadesign po para sa battery cage setup. Ayan. So abangan nyo lang po. Pero yan, hinahabol naman natin na lagi pong malinis yung kanilang ilalim para po hindi maka-apekto sa kanila. Pero dapat yan naka-elevate ng mas mataas. Yun pong ideal sa battery cage na setup na ganito. Para malayo sila sa kanilang pupo. Ayan. So, ating mga manok. So ayan mga kabokal, so magtitimbang naman tayo. Magtitimbang tayo ng ating mga pambentang itlog para mas kumita tayo. Ngayon naman mga kabokals, magtitimbang tayo ng itlog. Ayan. So ito na yung mga na-harvest natin ng mga nakarang araw na ipon na. So ano, tatlong klase po yung ating ibinibentang itlog. Large, XL at saka jumbo. Yung medium, medyo madalang po tayo magkaroon ng medium kasi malalaki po yung itlog ng mga manok natin. Kaya pangilan-ngilan lang po yung ating medium. So ginagawa ko po sa medium ay iniiwan ko na po doon sa bahay ko sa San Jose del Monte para may ulam sila mama. Saka si naneng, ayan. And then minsan pagka meron pang extra ay binibigyan ko yung anak ko. So ito mga kabokals, para lang sa ano, ma-share ko lang sa inyo yung timbang na ginagawa ko. Ito po sa akin lang yung large ko po ay nagre-range from 60 to 65 grams. So ito po yung large natin, 60 to 65 grams. So ito po ay 61 grams. Yan. So lalagyan natin dito. Yan, medium.
61 grams, medium, large pala, large. Ayan. And then yung ating XL ay from 66 to 70 grams. Ganun po tayo mag-timbang. So ito po ay 68 grams. So papasok po ito sa XL. So dito siya. Ito XL 68 grams. So XL siya. Ito mga kabokals. So yung atin naman pong jumbo ay from 71 grams up. So ako hindi ko na inaano mga kabokals. Basta tumungto ng 71 grams pataas, kahit 80 pa yan, may mga itlog po tayo pangilan-ilan na nasa 85 grams. Pinakamabigat ko po natin bang is 89 grams. Pasok po sa jumbo yon. So hanggang doon lang po tayo mga kabokals. Pinapako ko na po doon sa 71 grams pataas, kahit umabot pa po ng 89 grams yan. Sa jumbo po natin ipinapasok yan. So ito po ay ito nga po ay 73 grams mga kabokals. So dito siya sa jumbo. So swerte po yung mga umu-order sa akin ng jumbo kasi kumbaga ano na siya, from 71 hanggang sa pinakamalaki na siya, doon na siya. So kung merong mga 85 grams doon, 89 grams, bawing-bawi sila. So ito ay 67 grams. So sa XL siya. Ito, or sulit na sulit pala mga kabokals yung mga umibili ng jumbo. So ito ay 75 grams. So pasok siya sa jumbo. Kaya so yung mga nanonood dyan na umorder sa akin ng itlog, mas piliin nyo na po yung jumbo. Sulit na sulit kayo sa jumbo kasi yun nga, wala na tayong limit, hanggang jumbo lang tayo. And may mga itlog po tayo na harvest na umaabot ng 89 grams. So malaki. Yun po yung nagdo-double yolk na yon, yung mga ganon. Yung mga 89 grammers natin, nagdo-double yolk na po yung mga ganon. So ito 65 grams. Pasok pa siya sa large. Sa large, ayan, pasok siya sa large. Papansin nyo, lalaki talaga. Wala pa akong natitimbang na mababa sa 60 grams. So ito 66 grams siya. So sa XL siya. Yan. 63 grams. So sa large siya. So ganun lang po mga kabokals. Ganun lang po. Ito 60 grams. So sa large siya. 66 grams. So sa XL siya. O diba mga kabokals, ganyan lang, simple lang pong pagtitimbang ng itlog. 62 grams sa large siya. Maganda po kasi natitimbang natin kasi iba-iba po ang prices ng ating pagbebenta. 64, so sa large. Ngayon, doon po sa mga nagtatanong mga kabokals, ayan, ito, price reveal ha. Ang ating large, ito, large mga kabokals. Yung ating 60 to 65 grammers. Ang benta po natin dito is 250 per tray. Ngayon, yung ating XL, yung 66 to 70 grammers or minsan kahit 71, pinapasok ko pa rin sa XL. O sabihin na natin 66 to 71 grams. Yan po ay 280 per tray. Then itong jumbo, yun nga, nabanggit ko, yung jumbo. Yung ating 71 grammers or 72 grammers pataas, yan po ay 300 per tray, diba? Sulit na sulit sa jumbo. O ito 71, malaki. Jumbo siya, 71 grams. Pero minsan kasi pagka halimbawa kulang ako sa XL mga kabokals, ang ginagawa ko dyan, kulang sa XL, maraming jumbo, yung mga 71 grammers nga na yan, ipinapasok ko na sa XL yan. Pinababa na natin sa XL. So 68, pasok siya sa XL. So yung mga kabokals, yun po ang pricing natin ng ating mga itlog. 65 so large. So dati kasi labo-labo
Basta ito, kunyari, ito isang tray, may bumili sa akin. O yan, binibigay ko, maliit, malaki, labo-labo na sila, walang sistema. Ngayon kasi na malakas na, medyo malakas na po yung ating production, nakita nyo naman, ang dami nating eggs. Nagagawa na po natin magtimbang, mag-allocate tayo ng large, XL, jumbo. Kasi sa ganitong paraan mga kabokals, mas kikita tayo. Kung napanood nyo po yung ating kwentada nung sa nakaraan, doon po sa 250 na benta na natin ng itlog per day, ay kumikita na po tayo ng 100, hindi ko na matandaan yung sakto, pero 100 plus pesos na net income per day sa isang tray na nagkakalaga ng 250. What more kung makabenta tayo ng jumbo na 300 per tray, so mas malaki yung tubo. Pares lang naman na kinain yan, pares lang naman po ang ginastusan sa pagkain. Kasi may mga manok pong ganon, malalaki yung nilalabas nilang itlog, may mga manok pong ganon, pero pare-parehas lang naman po na kinakain yan. So maganda talaga natitimbang mga kabokals para maganda rin ang flow ng negosyo. Yan. Gaya ng sabi ko, ito pong pag-itlog, ito na po ang isa sa talagang pagbubutihin natin at magiging source of income natin dito sa ating backyard farm. Magkasunod po yan sa baboy, silang dalawa magtutulungan talaga. Pero more on mga kabokals, mas nakikita akong future mas maganda sa egg production kasi everyday tayo may production. Kung meron tayong halimbawa nakapag-expand tayo, meron tayong production na 3 tray sa isang araw, edi maganda-ganda na rin yung mga expenses ay po pwede nang makuha doon sa production na yon. 3 to 4 trays a day ay maganda-ganda na yan. So yun pong ating plano, and yun ang ating pilit na ginagawa mga kabokals. Pero ito maganda, habang konti pa lang sila ay nagkakaroon na tayo ng sistema, lalo na sa pagtitimbang ng itlog at pagbebenta. Ayan. So ito mga kabokals, direkta tayo sa consumer kasi ang mga customer ko ay nandun sa San Jose del Monte, sa aking residence sa San Jose del Monte, mga kapitbahay ko ron. Sila po ang ating mga parokyano ng ating itlog. Pero pag nag-expand ako, halimbawa nakapagdagdag tayo ng mga heads, and then mas marami na tayong production, let's say sa isang araw nakaka-4 na tray na tayo, ay po pwede na po tayo makipag-tie up doon sa mga nag-wholesale ng itlog. Meron din doon sa loob ng aming residence, sa loob ng aming subdivision, may mga nagbebenta ron ng bigas, yung bigasan, and then may itlugan. So isa po yun sa tina-target ko na kausapin, pagkakaya na, kung makapag-produce na tayo na mas marami, magsusupply na po tayo sa kanila ng diretsyo ng bagsak. Pero yung i-maintain natin yung mga dati na sa ating suki, yung mga dati na, pero more on ibabagsak na natin doon sa bigasan yung ating mapuproduce para isang tao na lang ang kausap natin. Isa po yung sa tita-target ko na gawin, at least kunyari sa isang linggo mabibigay tayo sa kanya ng 2 beses, twice a week magbabagsak tayo ng let's say mga 10 tray. Yung 10 tray naman yun, kung nakakapag-produce tayo ng 4 na tray sa isang araw, kulang 3 araw lang yon yung 10 tray na yon. Sa 3 araw kasi meron tayong 12 tray kung nakapag-produce sila ng 4 na tray sa isang araw. So masusupplyan pa natin yung ating mga suki na kapitbahay, and makapagbabagsak po tayo ng maramihan doon sa wholesaler sa bigasan para siya lang ang kausap natin. Mas madali yung singilan kasi po pwede pong consignment. Kunyari babagsak ako siya ngayon, pag balik ko after 3 or 4 days, magbabagsak ulit ako sa kanya, saka siya magbabayad nung naunang dineliver ko. Ganun po ang sistema ng ng negosyo. Bayad kuha. So kasi isa po yun sa isa po yun sa parang marketing strategy mo para kumuha sa'yo. Kasi wala siyang puhunan kumbaga yung binagsak mo ngayon, ibebenta niya, pag naibenta na niya, saka siya magbabayad sa akin, and then may panibago na naman siyang supply. Ganun lang naman yun, rolling.
papaikutin lang. Yun po yung plano ko mga kabokals. So napakaganda mga kabokals, maganda po ang nakikita kong future dito sa ating egg business. At kaya nga po gusto kong mas paigihin pa yung ating sistema. May mga pinaplano nga po ako, nabanggit ko kanina, may pinaplano po ako sa setup ng ating kulungan. Basta ayoko po muna sabihin, pero napakaganda po ng aking naglalaro sa aking isipan. Napakaganda. Gagawin ko po yan mga kabokal sa isang maliit lang muna na setup, parang prototype. And then eventually, syempre, mag-expand tayo na mag-expand. So, di ba? Yan, abangan nyo lang po mga kabokals. So, eto. Sana po nagkaroon kayo ng idea kung paano po tatakbo yung isang egg business. Katulad ko, maliit lang po tayo. Ang ating mga manok, kung di ako nagkakamali, wala pa pong 70 piraso yan. Pero, di ba, kumikita tayo kahit paano. And eventually, habang tumatagal po na magpo-produce tayo, makapag-expand tayo, ay dadami din po yan. Sa ano po mga kabawal, sa iniisip ko, kung meron kang at least sa isang backyard scale na to, meron kang 500 layers, kaya mo nang buhayin yung pamilya mo mga kabokals eh. Kaya na kung meron kang 500 hens. Basta wala kang tauhan ha, ano na yon, bisyo na yon pagka magtatauhan ka pa, 500 lang yung alaga mo. Siyempre, mapabawasan pa yung kita mo. Pero kung talagang hands-on ka, katulad ko, may pamilya ka maliit, 500 hens is profitable na po. Kaya na pong buhayin yung pamilya. So, di ba? Yun pong tinatarget natin. At least baka 500 hens tayo. And then meron tayong may mga integration tayong gagawin para on top of the egg business, meron pa tayong ibang pinagkakitaan na konektado pa rin sa layers mo. So, parang isa silang cycle na nagtutulungan. So, yun po ang aking vision. Yun po aking naiisip na gusto kong gawin dito sa ating munting manukan. So, abangan nyo lang po mga kabokals. So, yan. So, ito dadalhin ko bukas kasi uuwi nga ako ng San Jose del Monte. Kaya tinitimbang ko na, ngayon pa lang tinitimbang ko na para bukas hindi na ako magagahol. So yan. So yun mga kabokals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pagsama. So sana po nagkaroon kayo ng idea. Kung kayo po ay nagpa-planong magtayo ng maliit na paitlugan, mga kabokals, may pera po sa itlog. May pera po sa itlog. Una-una pagkain yan, madaling ibenta, ialok mo sa kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, i-post mo sa Facebook, yung mga friendship mo dyan. Ayan. Sa panahon ngayon mga kabokals, napakadaling magnegosyo kasi andyan po ang Lalamove, andyan po yung mga mga delivery services mga kabokals. Marami na po tayong matatawag. Kung sakasakaling ang customer mo is manggagaling sa malayo, meron po tayong mga delivery services na pwede pong maging kaagapay sa hanap buhay. Hindi po katulad dati na talagang pahirapan po sa pagbebenta kasi nga una-una yung mobility. Pag malayo yung interesadong customer, wala pong way para ma-deliver doon kung hindi mo sasadyain na i-deliver or kung hindi kanya sasadyain na puntahan. So, pero sa panahon ngayon, marami na po. Etong itlog, ilang beses na po tayo nakapagpadala via Lalamove. So, madali po siya i-transport mga kabokals kasi may mga tray, pwede mo siyang ilagay sa box. Pero mas safe sa tray eh. Nasubukan, ilang beses na ako nakapagpadala gamit ang tray, okay naman po, hindi naman po nababasag. Double yoke ito. Nakita niyo naman Tabi natin dyan. Ang laki mga kabokals grabe. Yun yung sinasabi ko. So nakapaglalabas po ng ganyang kalalaking itlog. Nakita niyo yung diferensya sa large. 'Di ba? Yung pag tinimbang mo, mamaw, nagda 93 pa nga, ayan. Yan, 92. 92 mga kabokals, mamaw. So ito sa jumbo yan. Jumbo yan. Sa jumbo puta niyan. Ayan So ito na naman mga kabokals Mamaw na naman to, mamaw. 80 grams mga kabokals, mamaw.
Ito yung kanina, oh. Ito yung 92. Hindi nagkakalayo mga kabokals, oh. Mga mamaw na itlog. Pasok sa jumbo. Kaya napakaswerte ng mga kumukuha nung ano. Yung suki ko, alam na yan. Meron ako isang suki na panay jumbo ang kinukuha. Yan. So, alam niya eh. Sulit talaga eh. Kasi nakita niya yung mga dati niyang in-order sa akin. Kaya, sulit to sulit. Yan. So, yan mga kabukas. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers, maraming salamat. Siyempre sa ating kaibigan po ni Sir Boyet. Sir, thank you so much. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at kumilos. Siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!